kahit simula bata pa ako, lagi na may music sa household namin kasi yung parents ko, kumakanta sila sa choir sa church. Tapos eventually, meron kasing parang gitara sa amin na hindi ginagamit. Nagpaturo ako sa kapitbahay namin. Tapos, elementary ako nito. Tapos nung high school, sumasali rin ako sa mga Battle of the Bands. Tapos, nung college, doon talaga ako parang nag-start na parang gusto ko talaga ito gawin. And then, nung college, mga first year, second year, nag-ano ako. Mga open mic, ganyan. Mga kanta-kanta sa food park, ganyan. Tapos, nung nag-start yung pandemic, third year college. Tapos, doon ako nag-start mag-release talaga. Kasi parang wala rin akong klase nun eh. Kaya naging, parang naisip ko, kung hindi ngayon, kailan pa ba, ano? So, talagang, parang sa lahat ng stages ng pagkatanda ko talaga may music sa ano. Actually, wala naman. Parang nag-enjoy lang talaga kami ng mga kaibigan ko mag-Battle of the Bands. Kasi mga katropa ko rin talaga yung mga kabanda ko. So, yun, talagang, hindi ko naman siya talaga, yung bata pa lang ako, pangarap ko maging, singer, ganyan. Hindi naman. So, parang na-form lang siya nung, okay, pwede ko pala talaga itong gawin. Tapos ngayon, talagang gustong-gusto ko na siyang, pino-pursue. Oo. Actually, halos hindi naman nagbabago yung, yung inspiration ko mula nung nag-start ako dito. Sila Janoy Danao. Gusto ko talaga yung mga Evidencel, mga indie. Yeah. Pero, very, very deep love ang mga balat nila, gano'n. Nung nagsa-start out talaga ako, parang wala naman ako masyado na-expect. Kasi, kapag tumutugtog ako sa mga open mic, ganyan. Madalas ang kasama ko lang din yung mga nag-open mic lang din. Kami-kami lang nanonood sa isa't isa. Pero, hindi naman ako parang, walang nanonood, ganyan. Kasi nag-enjoy lang ako. I mean, wala talaga akong expectations or anything during that time. Ang ang sinasabi ko sa sarili ko, gusto ko itong ginagawa ko. Kaya hindi masyadong matter whether or not maging traditionally successful ako. Kasi, in my eyes, successful na ako dahil ginagawa ko na gusto ko. And then, nitong pandemic, hindi naman, parang parang uncharted territory naman siya para sa lahat ng tao. So, doon yung mga online gigs, yung mga Zoom lang, ganyan. So, hindi naman ako parang naninibago. In a sense, kasi bago siya para sa atin na gano'n. Struggles ko siguro is yung financial side. Lalo na kasi student pa lang ako. Minsan, dala-dala ko yung gitara ko, hindi ako pwedeng mag-angkas lang. Minsan, ang hirap mag-jeep kasi naharangan ko yung mismong daanan. So, kailangan ko mag-grab or manghiram ng kotse sa nanay ko. Gano'n. So, yun yung parang pinaka-struggle ko. Tapos siguro isa pa, nung independent ako, yung sa technical side ng music, when it comes to producing music, hindi ako masyadong magaling sa production side. Kasi, hindi ako masyadong marunong gumamit ng yung mga digital audio workstation. Kasi yung pag nagre-record na ng music, ganyan. So, inaral ko lang siya on my own sa YouTube, ganyan. Pero, iba talaga kapag meron kang producer. Nung nagkaroon ako ng producer dito sa Viva na ako. Actually, hindi ko alam. Bigla lang akong minessage one time. Siguro kasi nakakarami na rin akong release that time. Nung pandemic kasi halos every other month nagre-release ako ng kanta. Kasi ang dali lang naman, record ko, release ko lang agad. Ganun. Tapos, mga 2020 ako unang nag-release ng kanta independently. Tapos 2022 January or February, doon nag-reach out sa akin yung A&R ni Viva, si Matthew Ong. Siya yung nag-reach out sa akin sa Messenger. Tapos, during that time, syempre sobrang excited ko kasi nagbabalak talaga akong magpasa ng mga demo sa mga email ng mga record label. Tapos, parang hulog na langit na sila, Viva mismo yung lumapit sa akin. Talagang na-excite ako and kinrab ko agad yung opportunity. And so far, no regrets talaga ako. Sobrang okay ako sa lahat ng mangyayari sa akin. Ang ko kasi, kapag ka-independent ka, ang mahirap yung business side. Kumbaga, wala kang foot in the door sa music industry. Parang kailangan mong kapain lahat. Pero kapag nasa record label, such as Viva Records, parang matutulungan ka talaga nila doon sa aspect na yun. Which is yun talaga yung parang pinaka nag-ano sa akin.
Tapos isa pa ay, nung nag-meeting kami, sinabi rin nila na hindi naman nila parang kokontrolin yung sound ko, yung kung ano talaga yung music ko. So, yun din yung nag-ano sa amin, yung nag-entice sa akin kasi I still get to be me, diba? Kasi parang importante pa rin yung musical integrity when it comes to releasing music. So, ayoko magbago yun porque nasa record label na ako. And yun, at least sa ngayon, hanggang ngayon, na-release ko pa rin yung gusto ko talaga na sound. At yun yung parang pinaka-importante sa akin. Actually, nung meron kasing parang false, parang feeling ng mga tao kapag nasa record label ka, automatic, oy, ka na, successful ka na, yan. Hindi siya ganun kasi depende pa rin siya kung may magbubook sa'yo, kung ganun. So, noong una, parang, sobrang saya, sobrang excited ako. Tapos, hindi naman agad-agad yan financially, diba? Pero, ang maganda, nakakuha ako ng maraming opportunity sa mga mall show, sa mga opening act, kung sa mga ibang artist, or yun nga, yung mga mall show, halimbawa, tutugtog ako para sa promotion ng isang movie, ganun. Which is ang ganda kasi, ang Viva, hindi lang siya Viva Records, Viva Films, ganyan. So, lahat sila dikit-dikit. So, nakakasama rin ako sa mga event ng Viva Films, ganyan. So, yun yung maganda kasi, nung nagsa-start out ako, sobrang naging avenue siya sa akin para to get my music out there. Yeah. Kahit na sabihin natin na yung pinunta ng mga tao, yung artista na lalabas sa dulo, napapakinggan pa rin nila yung kong kanta mo. Ayan. Yung sa bawat sandali, gusto ko kasi yung gusto ko magsulat ng kanta tungkol sa, hindi lang siya sa kilig. Parang more on yung stage that comes after yung kilig. Not to say na wala nang kilig after that, pero parang hindi ka na yung parang, ay magkikita kami na susuotin ko. Hindi na para, maging, mag-walk on eggshells ka kapag kasama mo siya. Kailangan masabi mo yung tamang bagay. Parang ito na yung, sobrang komportable na kayo sa isa't isa. Kayo na, kumbaga, pahingin nyo na talaga isa't isa. Excited ka makita siya, not because kinikilig ka, kundi dahil you can be yourself around that person at parang pahinga ka talaga kapag kasama mo siya. Ganun. Oo, ito. Girlfriend ko yan. Yan ang walang inspiration. Tama. Okay. Grabe. Hindi ko talaga siya yung nakala sa buhay ko. Alam mo, recently pa nga, nag-ask ako ng raise sa job ko. A few months ago lang. Kasi feeling ko in the long run talaga ako magsistay sa work na yan. Tapos ngayon, sobrang dami ko ng mga gigs, sobrang dami. Talagang nabago yung buhay ko nitong number 1 yung kanta na to. So, tsaka hindi ko talaga siya in-expect. As in, hindi ko siya in-expect at hindi ko siya pinangarap kasi parang, ang labo nito mangyari. So, hindi ko na lang siya ipapangarapin. Ganun. Pero nangyari. So, sobrang unexpected talaga. At masasabi ko lang talaga na napakalakas na tool ng social media to get your music. Sobrang saya kasi yung million, parang hindi ko siya ma-fathom na million. Kahit sabihin natin yung isang tao more than once na nood, ganyan. Million times, grabe, hindi ko pa rin mag-grasp hanggang ngayon yung, kapag halimbawa, nasa ako, yung mga, nakikinig lang ako ng radyo, tapos biglang tutugtog yung, grabe, hindi ko pa rin talaga ma-imagine na gano'n. Parang surreal pa. Oo, sobrang surreal. Tapos, kapag nagigig ako kasi dati, kailangan may cover para may alam yung tao. Tapos ngayon mas confident na ako na hindi lang ako parang, ay, sino to? Parang alam na nila yung kanta. So, parang mas confident lang ako na to play my music kasi alam na nila. Gano'n. Oo. Okay. Sobrang bait nila. Sobrang galing nila. Dati kasi na-experience ko rin na ako yung mag-lead ng music video. Medyo nahirapan ako kasi hindi naman talaga ako actor. So to see them na, ganito yung eksena. Boom, boom. Tapos, ang galing, sobrang galing kasi talagang professional sila eh. Tapos, ang gusto ko rin sa music video namin, yung part ko is yung kung saan ako magaling, which is to sing, to be emotional while singing, ganyan. Yun na yung acting ko, kumbaga. And yun yung parang sobrang bilis lang, sobrang dali, sobrang gaan nung shoot namin nung araw na yun. Kahit na whole day siya, parang hindi ako napagod kasi
Ang bait nila, parang friends na talaga kami tatlo, ganyan. Tas, ang ano lang, ang humble lang din nila, ang sarap din ng katrabaho. Ang ano ko lang talaga is, ma-reflect lang talaga yung yung parang nagpapahinga lang. Ganon. So lumabas naman talaga siya sa music video na parang ang light lang siya, na para siyang after school na nagbabanding lang. Parang ganon yung dating naka-uniforms, nagbabike lang, nag-golf, ganyan. So ganon. Tas hindi masyadong romantic yung dating nung music video. Parang pwede mo siyang i-interpret as, sige, pwede romantic, pero pwede rin siyang interpret as friends talaga sila. So, kaya ang kanta rin kasi na to, hindi lang naman para sa romantic lovers. Kahit sino yung pahinga mo, parang friends, family, ganyan. Ayan. So, parang feeling ko naman na-portray siya ng ganon sa music video. Isa sa mga dream collabs ko ay isa sa mga ka-close ko dito sa Viva, si Earl Agustin. Tapos isa pa, si Janine. Okay. Sobrang yun talaga mga nilalook up to ko talaga. Yeah. Tuloy-tuloy lang. Kasi, kung sa simula pa lang hinahanap mo na agad yung hit, ganyan. Parang mahirap siyang pag ganun eh. So, parang ang pinaka-importante is, you do it because you love to do it. Hindi yung parang naghahanap ka ng stardom, ganyan. Kasi, mababurnout ka agad sa simula pala kung pero agad yung hanap mo. Pero kung ginagawa po siya dahil gustong-gusto mo tong gawin. Minsan, mahirap din sabihin yun kasi kailangan mo rin kumita. Pero, siguro sacrifice lang talaga siya sa simula. Pero, ang pinaka-importante, gusto mo yung ginagawa mo. At kahit napapagod ka, ang sarap mapagod kapag gusto mo yung ginagawa. Ngayon, talagang gusto ko lang mag-release na mas marami pang mga kanta. Gusto ko mas maging consistent sa releases ko. Gusto ko maging consistent sa mga gigs. As in, gusto ko mag-gig ng mag-gig hanggang hindi na kayanan ng boses ko. Kasi, parang, gusto ko talaga itong ginagawa ko eh. Kaya kahit napapagod ako, ang saya ko pa rin. Ganun. Parang, yung pahinga ko, pinapanood ko lang yung mga naging performance ko. Nagre-reply ako sa mga nagsa-story sa akin. Pinopost ko sa sa social media, ganun. So, parang lang talaga, umiikot na talaga yung mundo ko dito sa music. Hello everyone! Ako si Amiel Sol and my latest release is called Sa Bawat Sandali. Kung di nyo pa napapakinggan, it's out everywhere sa Spotify, YouTube, Apple Music, everywhere. Meron tayong lyric visualizer, meron tayong music video, and you can follow me on Instagram at AmielSol2, sa TikTok na rin, and sa Facebook. Thank you! Hi everyone, I'm Amiel Sol and please visit pikapika.ph.